Magandang umaga po. Hindi napagbigyan ng gusto ng mga trucker na wag nang ituloy ang daytime truck ban. Hinuli pa nga ang leader ng mga trucker nang bahagya magkagulo nang pigilan nila ang paghila sa ilang truck sa Tondo, Maynila. May news to go si Haji Rieta. Haji. Yes, Ivan Cara, nahanto nga sa tensyon. Ito nga unang araw na implementasyon ng daytime truck ban sa lungsod ng Maynila matapos sa hilahin ang ilang truck na nasa Road 10. Mismong si Manila Mayor Joseph Estrada nagtungo sa North Harbor sa Moriones, Tondo, Manila para ipatupad ang daytime truck ban ng lungsod. Pero naiwi ito sa tensyon matapos magpumigil ang ilang truckers. Nakahambalang daw kasi ang truck na ito sa bahagi ng R10 kaya dapat alisin. Kaya nga na nakita nyo, itong truck na ito ay hinihila na ng towing truck na to dahil nakahambalang ito dito. Ngayon yung mga may-ari na itong truck na to ay talagang pinipigilan nila. Gaya nung nakita nyo yun, talagang ayaw talagang umalis itong may-ari ng truck na to. Nakikiusap sila na hindi na matuloy itong truck ban dito nga sa lungsod ng Maynila. Kaya nga po, dumating kayo rito, sabi nyo, sumunod kami. Kaya ako naman nakikiusap, tatanggalin namin yung truck dyan, wag nyo pong itowing. Hindi kayo sumunod sa batas eh. Paki ano lang, wala na ang tungkulin namin, ipatupad ang batas. Okay. Nobody is above the law. Matapos ang pakiusapan, hinila pa rin ang dalawang truck palis ng R10. Sigaw ng mga tigil operasyong truckers, hindi raw makatawa ang truck ban. Nandito kami para iparating yung aming hinaing at para makiusap na isuspende muna yung implementasyon ng batas dahil alam na namin kung ano ang magiging resulta. Sana naman siguro sa MMDA na lang ng truck ban yung susundin natin para medyo smooth, pare-parehas. Tsaka yung truck ban dapat isa lang. May mga ibang lugar kasi na alas 4 truck ban na. Sa Manila 5, then sa iba 4. Alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umagang simula ng daytime truck sa Maynila. Magpapatuloy ito ng alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Multang 5,000 piso ang ipapataw sa mga lalabag sa ordinansa kasama ng pagkahila sa mga truck nila. Bawal lang daanan ng mga truck ang Osmeña Highway, Quirino Highway, UN Avenue, Ayala Boulevard at Bonifacio Drive. Ang mga truck na manggagaling sa northbound ng Maynila ay tanging C3 at R10 na lang ang dadaanan. Ang mga pa-southbound naman sa Ross Boulevard, San Marcelino Street at Romualdez Street. Ivan Cara, samantala kanina nagkaroon nga na ng press con sa isang hotel nga dito sa Maynila kung saan dinalon ito ng ilang truckers at magna rin ito nga si MMDA Chairman Francisco Tolentino at dito nga pinag-usapan at ay pinaliwanag nga nila Manila Mayor Joseph Estrada at ni Vice Mayor Isko Moreno kung ano nga bang dahilan kung bakit nila kailangang ipatupad itong daytime truck ban sa kanilang lungsod. Ivan Cara? So, Haji, sa ngayon ano ang sitwasyon at meron ba mga areas anywhere in the city na apektado ang traffic dahil sa nangyaring gusot na yan? Sa ngayon, Ivan, nung galing tayo ng Moriones, ay wala tayong nakita, hindi na lumabas itong mga truck nandun sa may bahagi ng North Harbor ng Maynila nga dahil nga yung ilang grupo kasi doon na Ivan ay talagang hindi na daw sila muna magkakaroon ng operation ngayong araw. At yung ibang lugar naman, Ivan, na may mga nakita tayong nakakapila na mga truck doon na bilang protesta rin itong sa daytime truck ban nga ng lungsod ng Maynila. Ito nga bahagi ng kinatatayan natin ngayon sa may Ross Boulevard ay magkakaroon na ng window which is 10 a.m. hanggang 3 p.m. kung saan one lane lang ng Ross Boulevard papunta ito ng Cavitex, itong papuntang southbound ng Maynila nang sa ganun dito pwedeng dumaan ito mga truck na may mga laman nga gaya nga ng mga kanilang ma-i-deliver. At paalala nga lang ng lokal na pamahalaan ng Maynila, Ivan, ay tanging mga perishable goods at ito mga petroleum products ang hindi kasali dito sa nasabing truck ban na ito. Ivan? Maraming salamat, Haji Rieta.